Basahin niyo na lang po yung comment ni sir. Itong comment niya kasi related dun sa dalawang tropa na natrap dun sa sunog sa Binondo. At hindi ako makapaniwala na may ganitong comment dun sa isang post ng isang tropa at classmate nila, yung dalawang namatay na tropa. At hari nawa, sumangalangit nawa ang kaluluwa. At may deepest condolences dun sa family ng dalawang tropa na natrap at nasunog yung katawan nila. At yun, na di na sila nakalabas ng buhay. At dito sa comment ni sir, with all due respect sir, may kanya-kanya naman kaming trabaho. Sa every branch of service, may kanya-kanyang trabaho yan. At sana maintindihan mo yan. Hindi mo kasi lahat pwedeng ikumpara, di ba? Sa bawat trabaho naman, hindi lang sa serbisyo, hindi lang sa branch of service, sa any branch of service. Sa kahit anong larangan ng trabaho, sa kahit anong profession, hindi mo pwedeng ikumpara yung trabaho nila kasi may kanya-kanyang responsibilidad yan, di ba? At sana, di ba, wala kang mga relatives sa any branch of service kasi pag once, of course, nalaman nila na ganito pala yung komento mo, di ba? Kinukumpara mo yung mga bawat branch of service, di ba? Baka magkasamaan pa kayo ng loob ng kamag-anak mo or any relatives mo. So, hindi lang makapaniwala na instead na mag-comment na lang tayo ng condolences doon sa family nung naiwan na namatayan, pero still may ganito pang comment na manggagaling sa iyo kung babae or sir or mom ka man. At sana yung mga relatives mo or yung anak mo is nasa mabuting kalagayan despite of this comment na instead of condolences na lang dapat ang sabihin natin. And ito, instead kinukumpara mo pa yung pagkamatay nila, 'di ba? Hindi naman nila kagustuhan na matrap sila doon sa isang boarding house, 'di ba? At hindi sila makalabas. Hindi naman nila kagustuhan 'yon, 'di ba? So from my bottom of my heart doon sa dalawang tropa, again, my deepest condolences sa class 105 'yon, class 105. So condolences din sa buong class 105. At sa iyo, sir or ma'am, mag-ingat ka lagi and ingat lang.